Okay. Teka. Dito na tayo, no? Sa baba na tayo. Tapos na tayo sa bubong. Dito naman tayo mag-layout ng ating tubo para dito sa ating dito. Yan. Maglalagay tayo ng tubo dito. Dito box tayo dito, box. Sa taas. Babox tayo dyan. Sa bababa dito diretso sa itong mga tubo. Yan. Okay. Sige, try natin. Okay, ito. Nakabit na natin yung pinaka junction box natin, no? Dito magmimit lahat yung from solar panel galing sa bubong, yung current limiter para hindi tayo mag-export ng kuryente kay Pelco, at ang ating AC line dyan. Separate AC line, isolated yun, siya lang mag-isa. Kasi ito, tanggalin ko na din itong pinaglalagyan ko dati ng aking grass trimmer, hedge trimmer pala, edge trimmer yan. Kasi dati mayroong power tools na nakalagay dyan. Yan, tatanggalin na natin yan, gawa ng tatamaan ng tubo pababa para malinis tignan. Gawin natin itong cover kasi para makita natin yung tubo kung hanggang saan siya papasok. Okay. Yan. Ayan. So, tayo ay dito. Okay. Maiksi lang pala siya. Hindi siya gaano kahabaan ng tubo. Ala ko mahaba ang mapuputol. So tamang-tama lang yung dalawang PVC conduit yung aking nabili. Ayan. Sukat natin yan. Tapos lalagyan na natin to ng ating spring bender. Ito yung spring bender yung tinatawag. Ginagamit niya pag nagbe-bend ng conduit. Bali itong ating electrical PVC ay sa gilid lang natin padadaanin. Gawa ng hindi tayo pwedeng dumaan sa gitna, gawa ng yung ating bracket na bumubuwat dun sa ating control panel ay nakaharang. Kaya dito tayo sa gilid magmamount ng ano natin, conduit. Alanganin yung conduit sa haba. Mukhang hindi ko may papasok dito sa likod ng ating control panel. Kailangan nata sa baba ako mag-start. Sa baba ako siya palulusutin. Kailangan ko talaga siyang i-bend, no? Kasi gawa nung yung junction box natin ay naka-mount doon mismo sa beam. So yung beam ay may nosing. Meron siyang nosing na mga more than 1 inch at 2 inch ata ito eh. Kaya i-torch natin to at lalagyan natin ng spring bender para ma-bend natin ng maayos, maisunod siya. Okay, ito na, no, napasukan na natin ng spring bender. So kailangan na natin netong torch para initin itong ating PVC conduit para ma-bend natin yung ating tubo at maisunod natin sa tamang posisyon, maidikit natin sa pader ng walang gap talaga siya. Ayan.
torch lang natin ng ganyan yan para lumambot yung PVC. Ang kagandahan sa spring bender, hindi siya yung magkakaroon ng biglang liko at saka yung biglang mapuputok kasi merong guide sa loob eh. Yan, kung mapapasin nyo, malambot na yung ating PVC, no? Yan, kahit na anong push natin sa ating conduit, okay lang sa kanya, hindi siya yung magpuputok. Tulad nga na sinabi ko, gawa ng andun yung nakaguide yung spring bender. Yan ang trabaho ng spring bender. Kahit anong bend mo sa PVC, susunod at susunod yung ating bender na nasa loob ng conduit. Ayan, tulad nyan. Ito, medyo nahirapan ako dito kasi wala akong basang-basahan, kaya hindi kagad siya tumigas. Mahirap iwan ng hindi ginaguide ng kamay. Pero kung may basahan na yan, pag nakuha mo na yung hulma, punasan mo lang ng basang-basahan yan, matigas agad yan at nakaporma na. Hindi tulad nito, hindi ko mabitawan, hindi ko siya mabasa-basa. Ayan. Kaya kailangan talaga naka-gloves. Hindi mo mahawakan yan pagka nai-torch mo na, nai-bender na, mahirap na. Pati yung pinaka spring bender, pag hinatak dyan sa loob at wala kang gloves, nako, napakainit ng spring bender. Iniinitan siya ng ganyan. Kaya lang pag tulad niya, medyo tumagal ako sa isang side, umitim. Kailangan doon talaga malikot ang kamay mo, yung para ka mabilis na nagmo-move, ano yung kamay mo up and down, ganyan, para pumantay yung init, hindi nakafocus sa isang lugar. Pagka nakafocus sa isang lugar kasi yung torch, nangingitim. Yan, tulad niyan, may konting itim, napatagal ako sa isang side kaya nangitim. Laking tulong yan talaga yung mga bender na yan, spring bender. Yun nga lang, no, wala siyang kasing size na 1 inch diameter. Kasi pag 1 inch diameter naman ang binebend, ang ginagamit naman dyan, buhangin. Tinatamper ng buhangin yung PVC, at tapos pag nakatamper na yung buhangin sa loob ng PVC, tsaka ito torch, tsaka naman siya ibebend nang walang bali talaga na biglang naglubog yung tubo. Yan. Ang ganda. Kaya iba, pagka walang spring bender, ang ginagamit nila buhangin. Pwede rin naman talaga buhangin. Yan. Oops, nalaglag yung takip. Meron pang isa, dalawa kasi yan eh. Ito yung pinaka-line ng solar panel tsaka ng current limiter, dadaan dyan. Yan, nakaisa na tayo. Medyo maganda na tignan, hindi tulad nung kaninang hindi nakabende, para siyang nakasibat na biglang dumikit sa may wall. Yan, maganda. Okay, ito ika-clamp na natin to, no, para mai-fix natin na maayos at mapasukan na natin ng wire to maya-maya. Yung spring bender pa pala, hatahin ko mamaya yan. Nandiyan pa pala sa loob. Makikita nyo kung ano yung tsura ng spring bender. Ang spring bender, ano siya, dalawang size yan. Isang di media, isang 3/4. Yun. Yan ang mga size ng spring bender. Sa Shopee, may nabibili niyan, spring bender, marami. Isang clamp na tayo at ipipix na lang natin. Tapos dalawang clamp lang to, flexible hose clamp ang ginamit ko, kulay orange lang yan. Meron na siyang kasamang concrete nail pagka binili. Ayan siya. Itong ginagawa ko ngayong solar power, grid tie ito. Ang disadvantage na itong grid tie ay pag brownout ka, brownout din ang bahay. Ang advantage naman nito, during daytime at maaraw, halos wala kaming babayarang kuryente dito. During daytime, hanggat maliwanag, libre ang kuryente namin galing sa araw.
At ito naman katabi niyang kulay blue, nasa right side, yan naman ang off-grid. Advantage naman yan, pag brown out, may kuryente ka. Kasi nga, meron siyang backup battery. From araw, i-charge na yung battery. Ngayon, pag nag-brown out, battery ang gagana sa buong bahay. Yun siya, yan ang advantage. Kaya lang mas mataas ang maintenance nito. Okay, dito naman tayo sa isang side ng tubo, no? Kung saan ang entrada dito ay yung ating pinaka AC line. Separate ang ano niyan, ang linya. Kumbaga may sariling circuit breaker yan para lang dito sa ating control panel. Isolated siya, dapat talaga nakabukod ang linya nito. Wala siyang kasabay hanggat maaari. Meron siya sariling circuit breaker. Ayan. At konting init pa. Pwede na siguro to. I-bend na lang natin to. Ayan. Hindi na naman ako nakakuha ng basahan. Basang basahan. Para mabilis ano sana. Mahulma. Tumigas agad. Diba? Tiyagaan na lang. Ayan. Ayan siya ngayon. Waiting tayo. Talagang ganyan. Hintayin natin ng medyo matagal-tagal. Pero kung may basahan, tulad na sinabi ko, ay okay na yan, wala nang problema. Ayan siya. Balik tayo sa off-grid solar power, no? Sa off-grid solar power, pwede kang may kuryente kahit gabi. Gawa nga ng battery ay merong charge para supplyan ng bahay. Ang grid tie sa gabi, wala kang masisave. Kumbaga sa power distribution ka pa rin kukuha ng kuryente. Walang araw kaya may bayad ka sa gabi, sa umaga wala kang bayad. Yun ang disadvantage ng grid tie inverter. Ang off-grid naman, ang mahal sa off-grid ay yung battery. Mahal ang battery. Ito, hinahatak ko na yung ating spring bender. Ayan ang itsura ng spring bender, no? Ayan, mainit at wala akong gloves. Mainit siya, mainit yan eh. Ayan, kaya magandang spring bender, no? Nakahulma talaga siya. Walang kayupi-yupi yung PVC sa tulong ng ating spring bender. Okay, lagyan na lang natin to ng clamp. Pantay natin sa kabila para medyo uniform at medyo maganda tignan. Yan. Okay, clamp na lang tayo dito. Tapos maya maya ay papasukan na natin ito ng mga wires. Ito na at papasukan na natin ng AC line. Yan ang ginamit kong AC line dito, ay gauge 10 na wire to, AWG. Tapos nilagyan ko siya ng 63 amps na MCB na yung bang circuit breaker, miniature circuit breaker, yung maliliit lang siya. Ito, yan dilaw niyan ay papasok naman to yan pababa papunta dun sa control panel. Tapos pagdating dyan sa junction box, may mag-i-splice ako dyan na galing naman dun sa mga circuit breaker sa loob ng bahay. Kumbaga may circuit breaker tayo dito sa control panel at meron ding circuit breaker mismo dun sa may
circuit breaker panel sa loob ng bahay. Ayan. Eto, no, at magbe-bend na tayo, no? Papunta ito ng ano, ng solar panel, papasok ng kisame. Lalagyan natin ng PVC yan mismo. Nilagyan din natin ito ng ano, ng spring bender ba, para walang UP yung ating PVC, kasi pagka niliko natin to, squala siya papasok na mismo ng kisame. Ayan, no. Kung wala yung spring bender na yan, magkakaroon to ng biglang UP sa PVC. Yan ang kagandahan talaga ng spring bender. Ito na naman, wala na naman akong basahan. Teka, tayo ay tatakbo. Kukuha ko ng basahan hanggat hindi pa siya lumalamig. Yan, kailangan kasi pag kami na-bend na yan, kung meron kang basang-basahan, yan, saglit lang yan, tuyo agad. Ayan, yan, binalik ko na sa dating bend na halos squalado siya. Ayan siya, tingnan nyo na lang. At pagka napunasan ng basahan, okay na yan. Pwede nang bitawan, hindi na siya babalik sa dating posisyon niya. Ganyan na lang siya. Ayan, ayan, diba? At saka lang natin nahatakan yung ating spring bender. Ayun, yung spring. Ayan na siya, okay na siya. Ganyan siya ngayon. Ito lang ang mahirap dito, no, pagka nag-iisa ka na at papasok ng wire sa PVC o sa flexible hose. Mahirap. Maluwag naman yung ano, yung ating wire. Pero pagdating kasi sa mga bend position na ng mga kubo, medyo mahihirapan na magpasok ng wire pagka wala ka talagang katulong. Yan, tulad nito, ako lang mag-isa. Ito bukas for sure, no, may pa-power up na natin siya at matetestara natin. Malalaman na natin kung magkano, ay kung ilan ang ating kilowatt per hour na nagagamit sa bahay, at kung ilang kilowatt din ang nakukuha nating kuryente mula sa araw. Makikita natin yan sa ating display lahat. Sa display ng LCD display ng ating control panel. Naka-register lahat doon yun. Ayan na, ito na tayo. Ang wire kasi nitong solar panel ay talagang medyo matigas. Talagang weatherproof siya. Kaya medyo nahihirapan ako magpapasok ng wire. Matibay na klaseng wire ito. Hindi basta-basta wire yung kanyang layer ng pinaka-insulation. Hindi basta-basta insulation. Talagang kumbaga sa salamin tempered. Weatherproof talaga. Ayan, pasok na natin. Ayan na. Pati yung ating binend kanina, nakaporma na rin doon. Papasukan ko na rin ng PVC yan sa loob ng kisame. Tagos kasi dun yan Yan. At papadaanan natin yung solar cable. Itong ating off-grid solar power, no, operational pa rin yan. Iba kasi talaga pag meron ka pa rin off-grid. Kung hindi ka naman hybrid, may off-grid ka, magagamit mo kahit sa gabi. Kasi nga may baterya. Lalo na pagka brownout sa gabi, meron kang kuryente, may ilaw ka. Tsaka pagdating ng time na may bagyo, brownout sa gabi, mahirap, walang kuryente, walang ilaw. Meron ngang time na hindi namin namamalayan na brownout pala. Hindi namin namamalayan na brownout. Meron pa kaming ilaw, meron kaming internet, kaya hindi namin pansin. Yun ang kagandahan sa off-grid solar power. Inputs lang, no, o FYI, ang magandang inverter pagdating dito sa mga off-grid ay bibili kayo yung mga PSW. Kumbaga
pure sine wave. Yun talagang pwede sa mga electronics, sa mga electric fan. Hindi maugong pagka pure sine wave ang ginamit na inverter sa electric fan. Hindi maugong. Yun ang kagandahan ng pure sine wave. Yung mga nabibili kasi sa Shopee, yung mga mumurahin, hindi siya pure sine wave. Modified sine wave lang siya. Kaya yun ang masasabi ko na magandang mabili pagka off-grid ka, yung pure sine wave na inverter. Tulad ng mga snat, yan, mga 1 kilowatt, for sure ano yan, pure sine wave. Yun nga lang medyo may kamahalan, no? Nasa 4,500 ata ang brand nyo nun, yung ganong klaseng power inverter. Pero mas maganda, mas matibay, toroidal. Yung kasi dalawang klase. Mas magandang pipiliin pagka inverter ay tatanong nyo lagi kung pure sine wave at ito ba ay toroidal inverter. So ito, patapos na tayo ngayong araw na to, solar serye natin. Ito lang yung nagawa natin at ako kasi ay nag-start na ng hapon na at nag-grass cut muna ako saglit kasi dito sa garden ni Mother. Kaya ito lang muna ang natapos natin. Bukas abangan nyo at ating ipapower up ito at matetest nga natin kung ilan ang kilowatts na ipoproduce niyang power. So ayan, at hanggang dito na lang po muna. Ayan ang ating natapos ngayon. Salamat po, salamat.